tandaan din natin na ang Pilipinas kay Marcos Jr., it has a habit of signing signing big regional deals, no, kagaya nito, anunsyo sila, kasali tayo dito sa trade deal 3.0, no, malaking ano yan, malaking trade deal yan. Pero yung domestic capacity din natin kulang sa tulong para makipagkompetensya. Kasi alam mo, pag nag-open up tayo ng merkado, Admar, we're opening ourselves to competition. Pero kung hindi naman competitive yung mga industriya, talagang talo. So, paano mo ma-improve yung mga competitiveness ng ating industriya? Ibaba mo yung cost of production. Ano yung unang-una paraan para mababa yung cost of production? Ibaba ang singil sa kuryente. Dahil ngayong araw, merong lalagdaan na mga economic opportunities daw. ASEAN-China Trade Deal 3.0 at nakikita na makakakuha ng mga economic opportunities nga itong Pilipinas. Kung ihahambing sa mga kapitbahay natin dito sa ASEAN, mangungulelat ba ang yes, nandyan pa rin yung ano natin kumbaga trade deal, bagamat hindi na ito kung ikukumpara natin sa mga nakalipas. Pero sino kaya ang makikinabang dito at sinong mangungulelat dito sa ASEAN-China trade deal? Kasi sa kabuang Southeast Asia nations ito, and nakikita mo rin ba na makakakuha ng husto ang Pilipinas dito, Doc? Okay. Ang trade, Admar, there are always winners and losers. Sa pakikipagkalakalan, walang winner-winner. Wala ring loser-loser. Laging may winner and loser dyan. Ngayon ang tanong is, ano-anong sektor ang makikinabang at anong sektor ang madadali dyan. So yan ang nakadepende kung ano-anong mga produkto ang iaangkat sa atin ng mga kapitbahay natin sa ASEAN. At kung ano-ano din yung mga produkto na iaangkat natin sa kanila. So kung ano-ano man yun, no? So halimbawa, produkto na pinoproduce natin, i-export natin, yung mga industriya na yan, sila ang talagang makikinabang dyan kasi it's an expansion of markets for them. No? Mas mapapalawig pa yung trade. Kaya lang ang maapektuhan dito, Admar, is yung mga producer ng mga produkto na maapektuhan ng pagpasok ng mga mas murang imported mula sa ating mga ASEAN neighbors. So, kasi nga, within the agreement, tatanggalin na nila yung taripa. No? Ang matitira na lang dyan ng mga restrictions, Admar, is kagaya yung mga phytosanitary permits. Yung mga health reasons, so check nila kung malinis ba yung inaangkat. Ganong klaseng restriction na lang, non-tariff measures na lang ang natitira. Kumbaga, kung ano man yung remaining protections natin dun sa mga ibang industriya, mawawala. So, ang aking suggestion dyan is gawa ng paraan ng ating gobyerno through fiscal measures. Paano mapoproteksyonan yung mga kababayan natin, yung mga industriya na maaapektuhan. Alam naman natin na ang laki nga ng sinisigil na value-added tax sa atin. Ang laki niyan, napupunta lang sa kurakot. Imbis na mapunta yan sa kurakot, why not itulong yan dun sa mga kababayan natin na maaapektuhan doon itong pagbubukas ng ating yung mga industriya, yung pagbubukas ng mga markets natin with increased trade with the ASEAN. So yan yung unang aspeto dyan, Admar. Pero tandaan din natin na ang Pilipinas kay Marcos Jr., it has a habit of signing big regional deals, no, kagaya nito, anunsyo sila, kasali tayo dito sa trade deal 3.0, no, malaking ano yan, malaking trade deal yan. Pero yung domestic capacity din natin kulang sa tulong para makipagkompetensya. Kasi alam mo, pag nag-open up tayo ng merkado, Admar, we're opening ourselves to competition. Pero kung hindi naman competitive yung mga industriya, talagang talo. So, paano mo ma-improve yung mga competitiveness ng ating industriya? Ibaba mo yung cost of production. Ano yung unang-una paraan para mababa yung cost of production? Ibaba ang singil sa kuryente. Diba? So, look at Vietnam.
Vietnam produces more electricity per capita than the Philippines. Saan napupunta yung kuryente na yan? Power up their industries. Kaya sila competitive, mas mura ang kuryente sa Vietnam kasi mas mataas ang level of production nila. Si Marcos Jr. hanggang ngayon, all talk, no action in terms of sa pagbaba ng presyo ng kuryente. So how would you make our businesses profitable? And how would you make them competitive? Nag-open up ka ng ekonomiya mo with increased competition coming from the ASEAN, and yet many of the industries are still not competitive. So talaga matatalo sila. So yun yung nakikita ko So kinakailangan, kakampi niya, kasama niyan, is yung pagtulong dun sa mga industriya na matatamaan na kapag nag-open up tayo with increased trade with the ASEAN ADMA. Saan bang mas kumbaga, panalo ang Pilipinas? Kasi parang halos yata lahat ng mga bagay dito sa bansa natin or pagdating sa trade, lagi tayong nag-aangkat. No? Magiging panalo ba tayo once tayo ay nag-export, lalo na sa malawak na lugar ng China, bilyon-bilyon yung populasyon dito sa trade deal na ito? Nabanggit ko kanina, Admar, yung tatlong haligi ng ekonomiya natin. So meron kang industriya, yung mga produksyon natin, nandyan yung turismo, at nandyan yung external, yung mga OFWs. So ang kinakailangan para tayo talagang maging competitive dito, Admar, is yung production side ng economy natin, mapalakas natin yan. Ang nangyari kasi, open up ka na economy, hindi mo pinapalakas yung domestic capacity. So how can you compete even with places like China? So kumbaga, ang nangyayari dito, Admar, is yung lakas ng ating ekonomiya mainly galing sa labor supply. So galing ito sa mga OFWs, for example. Kasi dyan tayo kilala we are a country known to export services. Malakas tayo, Admar, to be fair to the Philippine economy, malakas tayo sa services. So imagine yung mga BPOs na, di ba? Yung mga nasa ibang bansa, they come to the Philippines to operate mga business nila dyan. Pero ngayon with Donald Trump, under threat din yung mga yan ngayon, lalo na yung American-based na mga BPOs. Pero with notwithstanding, malakas pa rin talaga yung service sector natin. So if anything, there's actually helping our economy is the services. Production side ng ating economy, mataas ang cost of production, hindi attractive sa foreign investment, no? Ang profitability, uncertain. Kaya yung mga the oligarchs themselves are already complaining. And the uncertainty is exacerbated by graft and corruption. So, kumbaga, kinakailangan magkaroon ng reforma para ma-improve yung conditions, para maka-attract tayo ng mas maraming negosyo at mas maraming production sa ating ekonomiya. Kasi alam mo yung tatlong haligi na nabanggit ko kanina, hindi po pwedeng iisang haligi na lang ang sumusuporta sa ating ekonomiya. Kailangan natin yung iba pang mga haligi na yun. So yung turismo, napaka-importante yan. Kasi yung bansa natin, mga kababayan, given the many islands that we have, the many different experiences that you can have in the Philippines, absolute advantage natin yung tourism. Dapat i-exploit natin yan. Hindi natin ginagawa. Mahina yung ating tourism sector sa ngayon. Kailangan mapalakas yan. Sa production side, maibaba mo ang presyo ng kuryente, no? Ma-resolve mo yung issue ng graft and corruption, maayos mo yung production side ng ating economy, ating ekonomiya. Kailangan, Adman, makapag-produce ulit tayo ng mas marami. Kasi kaya naman tayo nag-i-import is because we're not producing enough for our people. So yun yung kinakailangan maibalik sa atin. Kailangan ma-increase muli ang production. At alam mo, Adman, kapag ka nangyari itong mga to, gumanda yung ekonomiya, no, nag-rely less na tayo sa mga ini-import, yung mga trabaho darating sa atin, mga magandang klaseng trabaho. Baka hindi na kailangan mga ibang bansa ng ating mga kababayan. Diba? So, kumbaga, may mga kailangang ginagawa ang ating society as a whole para maiayos yan. Pero sa nakikita ko sa ngayon, malayo pa tayo dyan. Kasi nga ang issue na sinosolve pa natin sa ngayon is yung issue ng graft and corruption na talagang sumisira po talaga sa ating